Last week po nag-release po ng statement ng Department of National Defense as well as the National Security Council calling for the deportation of some individuals in the Chinese embassy for violating Philippine laws and treaties. What is the stand of the PCG on that? And does the President has a comment on it? I stand by the statement of the Defense Secretary Gilbert Chodoro and Secretary Ano ng National Security Council. Ang unang statement before calling for the expulsion itong Chinese diplomat na to sa department, sa Chinese embassy, ay sinabi muna nila na walang kahit na anong special arrangement na sinasabi na patuloy na paulit-ulit na ginagawa na itong Chinese embassy. Na sinabi ko nga in one of my interviews na huwag na tayo nagpapanimula sa Chinese embassy. Puro kasinungalingan lang naman yung ginagawa nila. No? And then after that, ginaligan na naman ng Chinese embassy yung pagsisinungaling nila. Nagpatawag sila ng ilang mga media na hindi naman lahat isinama, kundi yung mga media lang na supportive sa kanilang narrative. And accordingly, hindi rin natin alam kung totoo, nagparinig daw sila ng reporting dito na kinukumpirma na meron nga daw talagang usapan between a high official ng Armed Forces of the Philippines at ng taga-embassy. At sinasabi lang ng ating butihing kalihim, Secretary Gilbert Chodoro, kung totoo nga na meron ganyang usapan at nag-record ka ng walang kaalaman ng kabilang partido na kausap, you're actually violating the anti-wiretapping law. At kung ikaw, diplomat ka, ginawa mo yan, at ginawa pa mismo ng embahada ng China, ibig sabihin, you are committing a violation of the domestic law ng Pilipinas. Dahil dito, you don't deserve to be here as a diplomat. And then, ang sinabi ng ating butihing kalihim na si General Eduardo Ano, na kung meron tayong mga ganitong uri ng diplomat na binabago yung bakas natin dito sa Pilipinas, they don't deserve to be here. But it doesn't mean na itong mga bagay na sinasabi nilang puro kasinungalingan lang, ay totoo. No? Again, we have to remember the fact na every time na naglalabas ng mga ganitong gawa-gawang kwento, kasinungalingan ng Chinese embassy, ito, immediately after an incident, so, nagkaroon tayo ng water cannon incident sa Baho de Masinloc. Binuhay na naman nila itong mga special arrangement. Tandaan nyo, nagsimula yung gentleman's agreement last year, tapos dininay ng mga nakaraang presidente, tapos nagkaroon ng special arrangement, ng special model. Naguluhan na kami na kung ano talagang tawag dito eh. Tapos, kung sino-sino yung pinapangalanan nila, di ba? Kaya kung ako lang din tatanungin, I support itong statement ng Secretary Gilbert Chodoro at Secretary Eduardo Ano. Na itong mga taga-embassy na to, na gumagawa ng kwento to the point of violating our own laws, dapat talaga paalisin na lang itong mga to kasi ginugulo lang nila tayo. Admin Lynch po sa aking meeting channel. Ang tatanong ko lang po, Commodore, just in case po talaga itong China ay magpumilit na mag-build sila ng another military base sa isa sa ating isla. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng ating Pangulo para hindi po ito matuloy? Well, kung mapapansin niyo naman, si Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng mga pagkakataon na makikipagbansa siya, makikipag-usap sa lahat ng leader ng mga bansa na pinuntahan niya, ginagawa niya laging issue ang West Philippine Sea for us to deepen our security cooperation with them. Kung sakaling magpupumilit ang People's Republic of China na magkaroon, ipilit niya talagang gawing base militar itong area na to sa pasok sa ating exclusive economic zone. Naniniwala ako, madali na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na humingi ng tulong sa ating mga nakausap na. Nakita natin yan sa Balikatan exercise. It's not just the United States being our traditional ally and sumama dito. Nandiyan na rin ang France, together with other countries like Japan, Australia. We have deepened our security cooperation dito. Ang mga bansa na to,
nag-value ito ng rules and case order ng international law. Ang paniniwala nito mga bansa na ito, mahalagang magsama-sama tayo lahat for us to have collective action in countering this kind of illegal activities of China. Dahil the moment na we ignore ang mga ganitong maling gawain, it will send a signal to other countries na ang rules-based order pala, baliwala na lang. Ang paggawa bahala pa lang ng international law, okay lang pala. So, eto mga bansa na to, they have to make sure na hindi mababago ng China etong status quo kung saan we still believe na international law is the equalizer of all the states. No? It doesn't justify na kapag mas malakas ka, lagi kang tama. It doesn't justify na might will always be right. So, kung ang China will not hesitate to use force or might for them to justify their action, naniniwala ako na maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin that China will still adhere to the international law and they will fall in line to make sure that the rules-based order is not undermined. Salamat po dyan, sir, sa napakaganda sa sagot. Follow up po, sir. Ito po balita, ngayon lang, March 13, May 13. Ang sabi po dito, China gumagamit ng Marites warfare, Philippine Navy. So sinabi po ito ng Philippine Navy na gumagamit daw ang China ng Marites warfare upang pakaway ang mga opisyal ng gobyerno at manihis ang government issue sa pag-angkin ng teritoryo sa US Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Si Sir Roy Trinidad ba nagsabi niya? Commodore Trinidad. Opo, sa Idol ko talaga yan si Sir. Roy Vincent Trinidad. Ama, no? Marites warfare. I think that's the best way to put it, no? Minsan mas nakakamilit ang mga kababayan nating Pilipino kapag ginagamitan ng ganyan. Eh. Pero ako, ang sabi ko nga, ang Chinese Embassy, not just the People's Republic of China in particular, no? Itong Chinese Embassy, wala talaga humpay sa paggawa ng kasinungalingan. Gumagawa sila ng mga made-up stories. At higit sa lahat, yung ini-implicate nila yung mga opisyal ng gobyerno para pag-away-awayin tayo. Yan lang naman talaga ang decision, ang pinaka-ultimate goal nila. No? Para gumawa ng storya, guluhin ang usapin natin, ang diskurso natin pagdating sa West Philippine Sea, ilihis ang usapan na sila talaga ang nakaharas, ilihis ang usapan na sila ang naninira ng ating marine environment. And then we're going to start doubting ourselves, no? Na even the armed force of the Philippines, tinatawid pa ng Chinese Embassy. Ano pala, sir, possible po kaya na humantong po ito sa gera dahil sa patuloy ng panghahakas? Well, kung sila, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung marinig nyo naman, ang paggamit nga ng water cannon, ayaw ni President Bongbong Marcos. Dahil naniniwala siya na sa isang mas mapayapang dialogo or more professional way in dealing with the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Division. Kahit pa ang Philippine Coast Guard vessels natin are also equipped with water cannons, the President gave a very specific guidance na hindi natin yan gagamitin. Dahil kung tayo nga, ang tingin natin sa Chinese Coast Guard ay sila mismo ang nagpa-violate ng international law. Sila ang hindi sumusunod sa alituntunin ng mga Coast Guard organization. Kung gagamitin din natin ang water cannon, no, which is only intended for firefighting and maritime safety, ano na lang ang diferensya natin sa kanila? Pangalawa, kung ang tanong, magkakagera ba? Alam mo, lagi kong sinasabihan yung mga trolls na nasa social media. Buti pa ang trolls, alam nila na magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, hindi niya rin alam. Kaya siguro, minsan si Xi Jinping nag-iisip na rin kung itutuloy pa yung hiring ng mga trolls sa Pilipinas. Dahil mali yung messaging nila, di ba? Kasi, obviously, even si Xi Jinping doesn't want to go to war. Alam naman natin yan, di ba? Mali yung argument nila na
ang ginagawa ni Commodore Tariela, ni Gen. Eduardo Anyo, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila eh. Alam nila magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw din ng gera. Kahit the moment na magkagera sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may billion-billion kang populasyon, do you think you will decide to go to war? Dahil sa mga land features, maritime low tide elevation features na yan sa West Philippine Sea. Anong mapapala nila dyan? Sasabihin ng mga trolls, hindi, marami daw langis. Do you think dahil dyan makikigera sila? Di ba? Wala na namin masyadong oras dahil sinira na nila eh. Ano pa nahabulin nila? Pangalawa, ang Pilipinas daw will be next Ukraine dahil parang Russia daw. Ang mga trolls, hindi ko alam kung tumitingin sila ng mapa. Or pwede naman nilang gamitin ng Google Map para makita nila ang difference ng Russia, Ukraine, Philippines at ng China. Ang Russia at Ukraine, neighboring na lang sila. Napakadali na talagang pag-kaginaw sa isa't isa. Kung magkagera man sila, very isolated, it will just be between their two countries. Dito sa South China Sea or West Philippine Sea in particular, pag nagkagera, lahat tayo apektado dahil ang buong global trade ay dumadaan ng South China Sea. Pangalawa, bukod dyan, hindi lang naman Pilipinas ang isa sa claimant states na naapektuhan ng 9-line. Meron kang Vietnam, meron kang Malaysia, meron kang Brunei, and of course, Indonesia's Natuna Island is also affected. Pangatlo, hindi pa nila alam na ang even China won't really go to war with the Philippines dahil it will trigger the Mutual Defense Treaty na ayaw din naman talaga ni Xi Jinping makigera sa Amerika. Di ba? Although ang sinasabi ng mga trolls, hindi, ginagamit lang tayo ng Amerika para girahin natin ng China. Bakit hindi naman gagawin ng Amerika yun? Di ba? May mga, hindi ko alam kung ano ang basehan ng mga trolls eh. But definitely, ang dahilan lang naman ng mga trolls kung bakit nila paulit-ulit na sinasabing magkakagera, magiging Ukraine tayo, para takutin ng mga Pilipino. Kung maalala nyo, hindi lang naman hindi na bago itong pananakot na ito eh. Nung nakaraang administrasyon, ilang beses na rin naman sinabi ito ng ating dating Pangulo. Hindi tayo pupunta rito dahil paano tayo. Hindi tayo mag-deploy dyan dahil maraming sundalo mamamatay. Pero ngayon naman, under this administration, President Bongbong Marcos has been deploying Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy. Wala namang namamatay. Di ba? Ibig sabihin, etong malinyada na po, it's just allowing China to advance their own maritime forces at makakalimutan na ng mga Pilipino na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Pero mas swerte tayo ngayon dahil meron tayong Pangulo. President Bongbong Marcos has been very committed doon sa kanyang unang sinabi na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Hindi yan political statement, hindi yan pangako na mag-jet ski. Talaga naman, si President Bongbong Marcos, pinaninindigan niya yan, no? Lahat ng bansa na pinuntahan niya, pinanindigan niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sir, good afternoon. Hello, good afternoon, Commodore. Thanks po na na-invite po kami ulit dito. Tanong ko lang po sana, with the issue with the Chinese in Cagayan and with Mayor Alice Go, do you consider na somehow infiltration na ng China itong nangyayari ito? Possible or siguro din pala ng further investigation? Well, una sa lahat, it's not just on the part of the Philippine Coast Guard na para sa atin, this is already an alarming activity na ginagawa ng China. Kung totoo man si Mayor Alice Go ng Tarlac ay
isang ipinatakbo lang at nahalal sa local government ng Thailand. Nakakabahala ito, no, para sa mga kababayan natin Pilipino. And this also calls for us to be more responsible voters bilang mga Pilipino. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong mga ways ng People's Republic of China na magpapatakbo sila ng isang lokal na opisyal kung saan susuportahan ito ang, for example, yung Pongo. So, yan yung isang nakikita nating tingnan kung bakit si Mayor Alice ay pinatakbo sa bayan ng Tarlac. So, this is alarming. Again, ang mga ganitong gawain ng China will not be successful kung tayong lahat bilang Pilipino ay magiging mapanuri, magiging responsable sa iahalal ng mga lokal at national na mga kandidato sa susunod na halalan. Secondly, yung tinanong mo naman tungkol dun sa survey ship, no, na pumunta nga daw sa lipad ng Catanduanes at pumunta sa Northern Samar. Taluang ng Philippine Coast Guard at ng Armed Force of the Philippines para mas paigtingin natin ang seguridad dito sa Eastern Seaboard. This is also another alarming activity na ginagawa ng People's Republic of China. Dahil alam naman natin before, ang nakakabahala lang ng mga gawain ng China ay sa West Philippine Sea. Pero ngayon, pupunta sila sa Benham Rise, nagkakandak sila ng Marine Maritime Research Survey na wala namang permiso, no, sa Department of Foreign Affairs. Danas sa sakyan pang dagat na tumatawid sa ating exclusive economic zone. Magandang hapon. Nabanggit ko kanina tungkol dun sa Catanduanes. Meron nakakatuan na bagay na sinasabi nila, hindi ba kayo nito daw kung ano yun? Baka may update po kayo, yung kulay blue, ito may tracker. Kasi nang tinignan ko yung magiging yung picture, English character. Kapag kagaling ng China, ay Chinese character yung nandun. So, ano ba yung sasabi nito? Actually, sir, to be honest, di ko pa rin nakita itong, ano na to, itong floating object na nakita sa Catanduanes. Pero sa tingin niyo ba yan, tinatrabaho na rin ng China yung Pacific side ng iisip ng Pilipinas? Well, definitely, no. Hindi lang isang beses, ang dalawang beses na natin matyagan itong mga Chinese research vessels na to na pumupunta sa Benham Rise, Eastern Seaboard. Definitely, ginagawa na nila ito. At again, kung meron talagang legal na marine scientific research, no, MSR, dapat ang mga bansa na magre-request na magkandak nito sa ating Eastern Seaboard ay ipapaalam sa Department of Foreign Affairs. Pero for this second instance, ngayong taon pa lang, na ginawa nila ito na hindi alam ng gobyerno natin, definitely they're doing something illegal, no? And not approved by the Philippine government. Magandang tanghali. Sir, tanong ko lang, diba, nung nakaraan po kasi, binobala naman tayo ng China ng tubig. So, yung concern ko is, nakita po dun sa pambuboba nila yung nangyari sa ating watawat, no? Actually, medyo nakakailang tignan, lalo pag na-slow mo, na parang kapit-kapit yung ating watawat. Tanong ko lang, sir, meron din po ba tayong batas na kung gano'n ang ipaglahi yung ating watawat, kung basta sila gano'n, meron po ba tayong batas na pwede po silang malago? Well, meron tayong binanggit ang Department of Justice dito. No? Meron tayong batas tungkol sa ating bandila. Pero we're not yet certain kung ang mga foreigners na ganito na ginawa din labas sa ating territorial sea will also be held accountable or merong diplomatic implications sa kanila. But I agree with you, itong instance kapag tama ang water cannon sa ating bandila, sa ating national flag, sa West Philippine Sea is really very sad at nakakagalit din. Pero ang naibalita nga, no, despite the water cannon, ginawa nito with a very
a very powerful pressured jet stream water cannon. Ang bandila pa rin ng Pilipinas ay natili pa rin lumilipad, hindi nasira, at kumbaga sa simbolo ito sa patuloy na pagtayo at pagtindig ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Coast Guard, na regardless, no, whatever illegal actions or kahit ano pa mga pambuhuli ng China dito sa West Philippine Sea, ang ating kasundaluhan at ang sailors of the Philippine Coast Guard mananatili pa rin titindigan ang ating watawat katulad ng bandila ng Philippines. Good afternoon, sir. Tatanong ko kung ano yung sa reciprocation ng scholarship, ano yung pwedeng maaaring gawin ng pamahalaan upang mas protektahan lalo na sa personal institution? Ngayon, ang naging aksyon ng ating komandante ng Philippine Coast Guard at Dalgaban ay nag-deploy tayo ng pinakamalaking bangko natin dito. Ito yung BRP Teresa Magbanwa for us to have a prolonged presence, ang matagalang pag-stay dito, for us to deter the illegal action of the Chinese government in doing the small-scale reclamation dito. At the same time, ang ating mga maliliit na barko dito, mga 44-meter vessels, are also very vigilant, no, in monitoring the activities of the Chinese maritime militia and the Chinese research vessel para hindi na sila makapag-carry out ng mga ganitong small-scale reclamation. Second follow-up question. Ano naman po yung masasabi sa layunin ng reclamation sa scholarship? Well, nakakabahala ito, kung bakit matutuloy ang ganitong illegal na gawain ng China. Ang Skoda Shoal ay may layo lamang na roughly 130 kilometers sa lalawigan ng Palawan. Kumbaga, it's very near. No? Ang layo nga lang nito is, kung titignan natin, mula Quezon City hanggang Tarlac ba? Ganyan lang ang distance niyan. Secondly, kung matutuloy itong ganitong reclamation nila at gagawin nila another naval base ang Skoda Shoal, papapansin natin kung titignan nyo sa mapa, parang papagitnaan niya ang Ayungin Shoal. Because meron ka ng peacekeeper dito na inoccupy na nila since 1995, and then nandito ang Ayungin Shoal, and then nandito naman yung Skoda Shoal. So you can just imagine, kung magiging successful sila na i-occupy ang Sabina Shoal, mapapagitnaan nila ang Ayungin Shoal, which will make it more difficult for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na mag-resupply sa ating kasundaluhan on board BRP Sierra Madre. From China. Sir, meron gumawa ng fake account ninyo, nakapangalan din po sa inyo, same profile picture sa Twitter or sa X. Sir, reaction nyo sa ano na to, sa very desperate action ng mga trolls na to na pro-China? Alam mo itong mga trolls, hindi ko alam kung nakakasingil. Di ba? Or talagang ganito ka desperado na, para may bonus, para gumawa ng fake account. 7M daw. Talagang they came that low, gumawa ng isang fake account, ipangalan sa akin, tapos mag-tweet ng kung ano-ano. Tama ko, sabi ko nga, meron dalawang uri ng trolls. Yung unang uri ng trolls, yung mga kababayan natin Pilipino, makasabihin nyo, paano mo nalaman Pilipino, Commodore J? Nagtatagalog eh, di ba? Tagalog na Tagalog yung pagkakasabi, hindi naman in-check na Tagalog. Ang unang kategori ko ng trolls, yung mga Pilipino na para sa akin soulless entity. Kumbaga, ginagawa lang nila yan kasi kailangan na talaga nila makasingil, makabuhay ng pamilya. Sa akin, okay na ako dyan. But quits na tayo dyan dahil the mere fact na tumatanggap ka ng sweldo galing sa China, may foreign direct investment, no? May sa China, sa mga rules natin dito na nakatambay sa bahay, imbis na nagka-counter-strike o nagpapaglawak na online, ako na lang tinutol. Okay na lang, di ba? Nakakatulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas, bumababa ang unemployment rate natin. Pero, ang masakit sa akin, yung mga trolls na dating ambassador pa ng Pilipinas, no? Na dating tagapagsalita ng Malacanang, no? Ito ang mas nakakasakit sa akin. Kasi itong mga to,
hindi mo na malaman kung anong ipinaglalaban. Ano ba talaga ang laban natin dito? Are you just doing that dahil ang sabi nila, mas concerned daw sila sa Pilipinas, kaya sila nag-control. Pero tingin ko naman, sa lahat na lang na-expose natin since we started transparency, wala naman tayong kasinungalingan na sinasabi sa Pilipino. Ang sinasabi natin dito, hinaharas pa rin tayo ng mga Chinese Coast Guard, nahihirapan pa rin ang mga kababayan nating mga isda ng mga isda, at ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy pa rin nahihirapan din sa resupply mission. These are all factual narratives. Wala tayong dinadagdag, wala tayong dinabawas. Ngayon, kung ikaw, dati kang empleyado ng gobyerno at sasabihin mo, ang ipinapakalat ko daw ay puro kasinungalingan, ang ipinapakalat ko daw ay magdudulot ng gera, tingin ko may mali ka na talaga. No? Pero ang recommendation ko nga sa ating mga second category of role na dating gobyerno, parte ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi may mga itag na rin ito mga to. Para sa akin, para malaman nila kung tama ang ginagawa nila. Ang recommendation ko sa kanila magpatawag ng family reunion. Family reunion, tapos kung meron na silang apo, meron mga kabataan sa family nila, tanongin nila isa-isa kung talagang they're still making sense, no? Sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea o sa pagsuko ng West Philippine Sea. Kasi ako, naniniwala ako ang laban natin sa West Philippine Sea, it will go beyond my generation. Kung hindi man natin manasan ang success ng ating fight for the West Philippine Sea, sa ginagawa nating transparency na to, creating awareness sa susunod na saling lahi ng Pilipino, alam natin na may magtutuloy ng laban natin. Mga kabataan ngayon, may kamalayan sila kung anong pinaglalaban natin. Alam natin na they're going to continue the fight sa mga susunod na saling lahing Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat sukuhan ang laban na to. Kasi the moment you stop doing this, the moment you stop telling the Filipino people kung ano ang pinaglalaban natin dito, makakaasa kayo sa mga susunod na saling lahing Pilipino, they won't really care. Para sa kanila, wala na yan. Katulad ng mga paniniwala nila dati na wala. Maraming sundalong mamamatay dyan. Talo tayo dyan. Ganyan. Diba? Darating ang point na ang mga Pilipino ay ng pag-usapan nila. Pero dahil sa ginagawa natin na to, more Filipinos now are supportive in what we're doing. Ngayon, kung sila, again, tayo, ang concern natin, kabataang Pilipino, para sa laban ng Pilipinas sa mga susunod na panahon. Kung sila, tingin nila, sila tama, at sila may talagang gospel truth in preaching West Philippine Sea. Honestly, tanongin nila yung mga anak nila at ako. Kung tingin talaga nila, and they can look straight in the eyes ng mga kamag-anak nila na to, na ang ipinaglalaban nila ay talagang laban ng Pilipinas o laban ng China, tingin ko naman, kahit ang apo na siguro nila lolo, makakagaling din sila talaga ng tamang sagot dito. Ako lang, si Mr. Richard Hindarian, naglabas kasi ng isang statement na tinawag kayo na Mr. West Philippine Sea. At karapat-dapat daw kayo tumakbong senador ngayong darating na eleksyon. Ano masasabi niyo doon, sir? Hindi ko alam kay Richard, no? Pero ako sa Philippine Coast Guard, I believe maayos naman ang nasimulan natin transparency strategy dito. Mas maraming Pilipino ang nagkakaroon na ng kamalayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Mas maraming Pilipino na ang nakakaalam na puro fake news lang ang ipinapakalat ng Chinese Embassy. At higit sa lahat, mas maraming Pilipino na ang nagising natin when it comes to their patriotism about the West Philippine Sea. I give credit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, but at the same time, feeling ko, mahalaga din na naging gampanin ko rito para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Right now, ang tingin ko ay more effective in what I'm doing now as the spokesperson ng West Philippine Sea, ng Philippine Coast Guard. Dahil sa pagkakataon na may mga illegal na gawain ng China, na ipapabot natin ito sa ordinaryong Pilipino at nalalaman nila agad. Pangalawa, to be honest, no, ang pagtakbo sa politika,
it entails funding, capital, machineries, no? Anak lang ako ng tatay ko eh. Hindi naman ako itinanak na politiko. Wala naman akong yaman para suportahan ng ganitong malawakang pagtakbo sa Senado or kung ano pa. Pangatlo, tingin ko kung meron talagang calling ng mga kababayan natin Pilipino, may susuporta, sasabihin na, you know, despite all those expenses, makakatulong or may grupo or partido na manghihikayat sa akin. Kung meron, susubukan natin. Pero again, right now, dahil hindi naman, kita nyo rin naman ang survey, hindi rin naman lumalabas ang pangalan ko doon. So, parang wishful thinking lang talaga na Richard and Daniel yun. And again, ang paniniwala ko, ang trabaho natin dito sa West Philippine Sea is more than enough for me para pagsilbihan ko sa bayan ng Pilipinas. Sir, paano ko, sir? Sa tingin mo, sir, yung mga tahimik na mga pro-China na senator, takbo natin iboto sa regular opinion, sir, ng Pilipino. Alam mo, mahirap na ngayon tingnan natin ngayon sino ang mga senador na tahimik. Dahil parang lahat naman ng politiko na, kung ikaw, kukondinahin mo or you will go against sa effort ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea. I think it's a political suicide, diba? Dahil sa dami ng kababayan nating Pilipino na alam na ang issue ng West Philippine Sea ay dapat maging panindigan ng bawat na senador, kongresista, or part ng national government. Yan talaga dapat ang sinasaalang-alang na nila ngayon. So, whether it is sincere or not on their part, no, na gawing plataforma ang West Philippine Sea sa susunod na eleksyon, tingin ko hindi sila magiging tahimik. Dahil sabi ko nga, majority of the Filipinos now, ang tingin nila, ang West Philippine Sea ay isang usapin na dapat talagang suportahan ng lahat ng elected officials.